tapat na maglingkod sa Panginoon. Alam niyo ang purpose? To please God. Para pasayahin ang Diyos. Kapag masaya ang Diyos, pagpapalain ka. Tulad ng employers natin. Kapag masaya ang employer natin, napi-please natin, binibigyan ka ng kung ano-ano. Tama? Diba? Pero pag galit sa'yo, may kasalanan ka at may mali ka araw-araw, aba, anong mangyayari? Hindi masaya ang iyong amo. At kapag hindi masaya ang iyong amo, palalayasin ka sa kanyang bahay. Tama? Praise God. So ang title ng ating mensahe ngayon mga kapatid, Enter into the joy of the Lord. You are lucky. Mapalad tayo kapatid. Dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Saan ka nakatira, Sister Gina? Dito sa Hong Kong? Sa Gold Coast. Gold Coast. Sa Gold Coast, hindi natin alam kung ilan ang katulad mo na pinili ng Diyos. Sa Chunmon, hindi natin alam kung ilan ang pinili ng Diyos. Sa Yunlong, hindi natin alam kung sino ang mga pinili ng Diyos. Mapalad ka dahil pinili ka ng Diyos na maglingkod sa Kanya, kapatid. Dahil may nakita ang Diyos sa'yo, na katulad ng sinabi ni Sister Jessica nila. May nakikita ang Diyos sa'yo, Sister Maribeth. Sister Maribeth. Praise God. Kung bakit ka inilagay sa posisyon niya. May nakita ang Diyos sa bawat isa sa atin kung bakit nananatili kang tapat sa Kanya, mga kapatid. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng inyong mga pinagdaraanan, ng ating mga pinagdaraanan, ikaw ay nananatiling matatag. Dahil alam niyo ba kung bakit? Mayroong nakikita ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay hindi namimili kung sino ang Kanyang tatawagin. Kahit gaano ka katalino, kung hindi ka gusto ng ating Panginoon, hindi nakikita ng Diyos, mga kapatid, ang isang bagay na kung saan ay pwede siyang mag-glorify sa Kanya, hindi niya yan pipiliin. Ngunit may nakita ang Diyos sa atin kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. Hindi mahalaga kung sino ka, kung anong natapos mo, kung anong profession meron ka. Tayo ay servant. Ano ang servant? Taga-silbi. Katiwala. Hindi tayo alipin ng mundo. Tayo ay katiwala ng Diyos. Amen. At hindi rin tayo alipin ng Diyos. Tayo ay servant ng Panginoon. Amen. Ang alipin at saka servant ay magkaiba. Ang alipin, wala kang karapatan. Wala kang karapatang magreklamo. Wala kang karapatang gawin ang gusto mo. Ngunit ang servant, kapag pinagkatiwalaan ka, gawin mo ang gusto mo sa ipinagkatiwala sa iyo. At kapag natuwa ang amo sa iyo, pagpapalain ka. Ganon ang Diyos, kapatid. Tayo ay mga servant ng ating Panginoon. Pinagkatiwalaan ka sa bagay na yan. Panindigan mo yan. Praise God. Ang pinaka-importante sa bagay, sa buhay natin bilang mga pinili ng Diyos ay ang pagsunod. Ang obedience, kapatid. Amen. Praise God. Sino dito ang laging napapagalitan dahil paltos sa pagsunod? Sister, Tete, magluto, you cook the chicken. Fry the chicken. Pinalipad mo yung manok sa bintana. Yung pala, fry the chicken. Anong mangyayari sa'yo? Wala. Kapatid, matiterminate ka ng di oras. Praise God. So, bumalik tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Praise God. Alam niyo po ba na lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang talentong ipinagkaloob ng ating Panginoon? Hindi ka man marunong umawi, pero marunong kang magpuri. Gawin mo yan. Hindi ka man marunong tumugtog ng mga instrumento, pero marunong kang mag-song leader. Praise the Lord. Gawin mo yan. Hallelujah. Hindi ka man marunong mag-song leader, pero marunong kang manalangin. Hallelujah.
marunong na mangaral ng salita ng ating Panginoon, pero marunong kang mag-outreach sa labas, marunong kang mag-akay ng mga kaluluwa. Gawin mo yan, kapatid! Yan ang talento na pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Lahat tayo dito hindi pare-pareho hindi tayo pare-pareho, mga kapatid, ng talent na pinagkaloob ng ating Panginoon. Hindi lahat tayo ay puro kamay. Tayo ay katawan ni Kristo. Hindi lahat ay puro kamay, hindi lahat ay puro ulo. Mayroong kamay, mayroong paa, mayroong mga bibig at mga mata. Praise God! Para mag-function ng katawan ni Kristo, lahat tayo ay may kanya-kanyang ginagampanan sa iglesia ng ating Panginoon. Ang pinaka-importante lang dyan, kapatid, ay ang pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Obedience, kapatid. Praise God! Nabasa nyo kanina, nabanggit kanina yung about sa dress, about sa hair. Walang ipinagbabawal sa iglesyang ito. Dahil kung may pinagbabawal, hindi ka na makakapasok sa loob ng simbahang ito. Praise God. Hindi yan ipinagbabawal, kapatid, kundi yan ay bunga ng salita at pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na meron tayong mga kapatiran, mga bagong kapatiran doon sa amin? Praise God. Hindi namin sila sinabihan. Sila ay dating mga Trinitarian. Okay lang sa kanilang mag-lipstick, okay lang sa kanilang magpantalon. Nung pumasok sila sa simbahan, sa church natin, mga kapatid, praise God, hindi namin pinansin kung anong itsura nila. Hallelujah. Ang ginawa lang namin, sinunod lang namin ang salita ng Diyos. Ginampanan namin ang dapat gampanan at gawin ang dapat gawin at supagsunod sa salita ng Panginoon. Nakita nila. Nakita nila ang pagbabago sa buhay. Nakita nila, kapatid, na Pastora, bakit walang mga hikaw yung mga yung mga umaawit? Pastora, bakit hindi sila kami lang nakapantalon? Sabi niya, mga kapatid, sabi ko, it's okay, sister, walang problema dyan. Dahil ang pagkatawag ng Panginoon sa iyo ay hindi pa sa ngayon. Unti-unti, kapag tinawag ka ng Panginoon at sumunod ka sa salita ng Diyos, mauunawaan mo ang mga bagay na ito. Yun ang sabi ko sa kanila, mga kapatid. At nung pumunta sila sa ladies conference, praise God, nakita nila na talagang wala silang makitang naka-lipstick at saka naka-makeup, mga kapatid, at nakapantalon. Pagdating ng linggo, lahat sila nakapalda na. Lahat sila wala ng mga pintura sa mukha, wala ng mga hikaw. Praise God! Sabi ko, wow, you are so beautiful! Sabi ko sa kanila, opo, Pastora, nabasa namin at nakita namin. Nag-search talaga ako, Pastora, kung bakit ganito, ganyan. Sabi nila, nag-search sila sa Google. Kung mayroon talagang bersikulo tungkol sa pananamit, at nakita nila, mga kapatid, praise God, at doon na namin pinaliwanag ang lahat. So sa atin, sa mga bisita natin na hindi pa nananampalataya, sa mga hindi pa nabaptize, mga kapatid, huwag kayong matakot. Darating din ang araw na kayo mismo ang susunod. Kayo mismo ang magbabago dahil sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi namin kayo pinagbabawalan. Walang bawal sa iglesia ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang bawal lang dito ay ang gumawa ng kasalanan. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Whatever talents you have, whatever gift and skill you have, kapatid, hallelujah! Gamitin mo yan sa ikapupuri ng pangalan ng ating Panginoon. Marunong kang umawit, pero ginagamit mo sa video karaoke doon sa kung saan-saan, kapatid. Gamitin mo yan sa kapurihan ng ating Panginoon. Umawit ka ng mga papuring awit para sa ating Panginoon. Praise God, kung paano ka bumirit sa karaoke, kapatid. Karaoke yun. Kung paano ka bumirit doon ng lahat, bigay todo. Bakit hindi mo gawin sa pagpupuri sa ating Panginoon? Hallelujah! Pumalakpak ka! Lumundag ka! Hallelujah! Magsabi ka ng praise the Lord! Hallelujah! Praise God! I just want to tell you something. Praise God! Sabi ng Sister Jessie kanina, may nakita ang Diyos
sa'yo. Actually, God does not need only your ability. He needs your availability. Praise God, hindi kailangan lang ng Diyos ang inyong abilidad. Mas kailangan ng Diyos ang inyong time, ang inyong oras, ang inyong paglilingkod sa Kanya ng tapat. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah! Alam ng Diyos kung ano ang Kanyang ginagawa, kung bakit ka tinawag na maglingkod sa Kanya, kung bakit ka naririto ngayon. Dahil may purpose ang Diyos sa'yo. Balang araw, kayo ang gagamitin ng Diyos sa lugar na inyong pupuntahan, Sister Beth. Hindi natin alam, baka niloob ng Panginoon na makakaalis na kayo, gagamitin kayo ng Diyos. Saan banda yun, Sister? Pupunta kayo ng Hawaii. Baka pagdating ng panahon, praise God, kayo ay tatawagin ng Diyos doon at gagamitin sa outreach. Mag-outreach, mag-ahal na maraming Pilipino. Hallelujah! Hindi natin alam kung anong purpose ng ating Panginoon. And everything that happens in our lives, God has a purpose. Hallelujah, hallelujah. Mawit na tayo ng isang awitin, mga video ni Pastor na gumagawa ng banga. Yes. Sino nakaalala nun? Halos lahat kayo naalala nyo yun. Bakit pinakita yun ni Pastor, mga kapatid? Kaya niya, gusto niyang ipahiwati, mga kapatid, that God is molding us. Minumold tayo ng ating Panginoon. Yung para sa niya na maging isang karapat-dapat. Magiging fit kung saan ka. Maging karapat-dapat at kagamit-gamit sa Kanya. Doon sa amin sa Bigan, taga-Bigan ako kapatid, pag malapit sa amin yung pagburnayan, paggawa ng mga banga. Pag dumadaan ako doon nung high school ako, nakikita ko yung mga gumagawa. Dinudurog nila kapatid kapag hindi maganda yung pagkahurma. Dinudurog nila ngayon. Nagtanong ako, Uncle, apay nga pamumot pit-pit-pit ang daytan. Sabi ko, bakit mo dinudurog? Dahil hindi ko gusto ang itsura. Inuulit niya kapatid. Iniulit niya hanggang sa maging maganda siya. Ganon ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Unti-unti tayong hinuhubog ng Diyos. Hallelujah. Sa bagay, sa isang katulad ng kagamit-gamit sa kanyang harapan. Praise God. We are as gold na kung saan pinapadaanin kapatid sa apoy. Habang ipinapadaan sa apoy, natatanggal yung mga impurities. Natatanggal yung mga bagay-bagay na dapat matanggal. Kaya kung minsan mayroon kang pagsusubok, mayroon kang mga pagsubok sa buhay na halos hindi mo na kaya, ipinapadaan ka lang ng Diyos sa apoy upang ikaw ay lumabas na katanggap-tanggap at kagamit-gamit sa Kanyang harapan. Palakpakan na natin ang ating Panginoon. Hallelujah! God is always doing something, mga kapatid, for us to be worthy of Him. Para maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Because our God that we are serving is holy God. We need to be holy. We need to be pure also, mga kapatid. Dapat maging karapat-dapat tayo. If you want to please God, you need to do something in your life. You need to give your life to God. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon kapatid, habang inaawit nila ang awit na yun, nasa sa iyo kung papaano mo ibigay ang iyong buhay sa ating Panginoon. Kung papaano natin ibigay ang sarili natin sa harapan ng ating Panginoon. Panalangin natin kapatid. Itaas natin ang ating mga kamay. Lord, karapat-dapat ba ako sa iyo, Panginoon? Lord, help me to be worthy of you. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yan natin ang Panginoon. Kapatid, hallelujah. Ang siyang bahala na mag-mold sa ating mga buhay. Oh, Jesus. Hallelujah. God of all heaven and earth.
Hallelujah, mga kapatid. Praise God. Praise God sa oras na ito. Hallelujah. Meron lang akong tatanungin sa inyo. Sa ministry ba ninyong tinanggap? Sa ministry ba na mayroon kayo sa ngayon? Are you giving it all? Are you giving it all to God? Binibigay mo ba yung lahat-lahat, mga kapatid? Or kunti lang yung time na